We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ininspeksyon ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang blast site sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City sa Lanao del Sur matapos ang pagsabog kahapon. Alamin natin ang update ng balitang yan mula kay James Pauliap ng GMA Regional TV 1 Mindanao live mula sa Marawi City. James? Yes, Sara, personal na tinungo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang blast site ilang oras matapos ang pagsabog sa mismong loob ng Mindanao State University dito sa Marawi City na ikinasawi ng 4 at hindi bababa sa 45 ang sugatan. Bakas pa ang mga dugo sa labas ng Dimaporo Gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City, Lanao del Sur, alas 7 linggo ng umaga. Matapos ang pagsabog dito, maya-maya pa ay makikita ng inilalabas ang isang biktima na nakaupo sa monoblock chair na buhat ng mga tao. Sa isa pang video, makikita ang isang lalaki na inilalabas sa gymnasium at isinakay sa tricycle. Ayon sa Probar, 4 ang nasawi habang hindi bababa sa 45 ang sugatan sa pagsabog habang may isinasagawang misa sa loob ng gymnasium. Ito pong improvised explosive device po ay either 60 or 80 mm po dahil dun sa impact ng pagsabog po. Agad namang dinala sa May Pakpak Medical Center ang mga sugatan. Kwento ng isa sa mga nagsimba, kabilang ang kanyang anak sa mga tinamaan at sugatan. Aniya, bago pa ang pagsabog, ay may babala raw silang natanggap mula sa classmate ng kanyang anak na may pasasabugin sa loob ng gymnasium. Ngayon siya nga, mag-ingat mo kay may tanim sa bumba sa gym. Dili ko ni mo to, kay mo simba ko niya. Wala ni kay balo nga na bumba sa likod, gibutang lang sa bangko. Ayon naman sa isa sa mga estudyanteng tinamaan at nagtamo ng sugat sa likod, kakasimula pa lang ng misa nang mangyari ang pagsabog. Nagkakanta na kasi kami tapos may biglang pumutok sa likod namin. Akala ko na una speaker lang po talaga yun. Tapos biglang nagtakbuhan na yung iba. Ako, yung kasama ko, medyo nadapa pa kami. Mariin namang kinundi na ng MSU ang nangyaring pagsabog. Kaya't pansamantalang sinuspinde ng universidad ang klase upang bigyang daan ang investigasyon. Kinundi na maging ng provincial government ng Lanao del Sur ang pangyayari. Personal naman na tinungo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang blast site ilang oras matapos ang insidente ng pagpapasabog sa lugar, kung saan kinumpirma din niya na isang improvised explosive device ang ginamit sa pagpapasabog. Matapos ito ay nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Mindanao State University, kabilang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur at Marawi City. Aniya, isa sa mga tinututukang anggulo ng pagpapasabog ay ang posibleng paghihigante ng grupong Dawla Islamiyah dahil sa sunod-sunod na operasyon ng gobyerno na ikinasawi ng kanilang mga miyembro. Possibly, one of the angle na tinitingnan natin is possible retaliation, and may mga personalities na tinitingnan din natin, and ito ay sinusundan. But as of now, we'll keep it to the investigators muna. Sara, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Marawi City Police upang matukoy na ang mga responsable ng pagpapasabog. Samantala, isang Special Investigation Task Group na ang binuo ng Lanao del Sur Police Provincial Office na siyang tututok sa kaso. Inaasahan din ang pagdating ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. dito sa Marawi City para sa isang security conference na gagawin. Sara? Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao.
Isa ang naitalang nasawi sa Surigao del Sur matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Pero muling ginulantang ng malakas na pagyanig kagabi ang mga residente sa Hinatuan, Surigao del Sur. At para bigyan tayo ng update tungkol dito, makakasama natin si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur. Argel. Sara, isa ang naitalang namatay sa Bislig City, Surigao del Sur matapos ang pagyanig ng 7.4 magnitude na lindol noong Sabado ng gabi. Nasa mahigit 200 kabahayan naman sa bayan ng Hinatuan na epicenter ng lindol ang nasira. At kagabi nga, niyanig na naman ng malakas na lindol ang Surigao del Sur kaya't agad na nagsilikas at tumungo sa mga evacuation center ang mga residente. Nagbagsakan ang mga panindang ito sa isang tindahan sa barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi kung saan naitala ang epicenter sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bumagsak naman ang bubong ng gym na ito sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, Hinatuan. Sa lakas ng lindol na naramdaman maging sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, naglabas ng tsunami warning ang FIVOLCS. Kaya't agad na nagsilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa tabing dagat at low-lying areas papunta sa mataas na lugar. Dumagsa naman sa evacuation center ang mga residenteng lumikas. Alas 3:23 na ng madaling araw kahapon nang inalis ng FIVOLCS ang tsunami warning at nagsibalikan na rin sa kani-kanilang bahay ang mga residente. Sa inisyal na tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Hinatuan, nasa 68 na bahay ang totally damaged at 209 naman ang partially damaged. Isa naman ang naitalang namatay na kinilalang si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos, matapos mabagsakan habang natutulog nang bumigay ang konkretong pader ng kanilang palikuran sa kanilang bahay sa Purok 2, Barangay San Vicente, sa Bislig City, Surigao del Sur. Ayon sa FIVOLCS, umabot na sa mahigit 800 aftershocks ang naitala sa bayan ng Hinatuan mula nang tumama ang lindol Sabado ng gabi. Nasa 10 aftershocks naman ang naitala sa naturang bayan na hindi bababa sa magnitude 5 ang lakas. Kabilang na dito ang muling paggalaw ng lupa bandang alas 6 ng gabi kagabi na ayon sa FIVOLCS ay umabot sa magnitude 6. Sa kalagitnaan nga ng pakikipag-usap ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga apektadong residente. Baba lang, wala lang sa'yo. Gawas! Ayon sa ilang residente, tila natuto na sila sa pangyayari kaya dala-dala na ng mga anak ni John Mark ang kanilang mga backpack bilang paghahanda raw sa paglikas kung sakaling may malalakas pang aftershocks. Naapaghapon kahadlok gyud, nervous gyud. Gamay lang mulihok agad lamisa biskan wala pay aftershock. Ang huna-huna aftershock na pod. Ang residenteng si Oscar hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang naranasang trauma dulot ng malakas na pagyanig. Kaya't kahit saan man siya magpunta ay dala-dala rin niya ang backpack na may lamang mga gamit. Gabi pa ni dito na ako ikuan buhi. Kay maniguran sad ko, naguna na ko sa pamilya nako. Kay grabing trauma na ako kuan, nagyan ako gabi eh. Dili katulog kami oy. Kaganihan ra gani sir, wagid kami katulog. Sakay naman ng bangka, nagsilikas din ang mga residente mula sa Sitio Tabok, Barangay Aquino na dagat ang pagitan mula sa mainland ng Hinatuan. Lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Sa lang gamit lang. Yung sinina. Ano sa ibatik karon Na, nakuyawan gani ko. Ang ibang residente nagtitiis na sa pagod dahil sa paglalakad ng ilang kilometro matapos lumikas sa kani-kanilang mga bahay. Oo, kami sa kinanamo. Ayaw sa kalitsuling nga niya. Kapoy. Tulbaan. Kaduha lang. Ang pamilyang ito, ang tricycle, ang ginawang pansamantalang masisilungan sa magdamag. Lisod mo. Grabe, maurag yapon gabi. Mga hapit namin ng trauma. Naguyog sa balay. Patuloy naman ang pagdating kagabi ng mga lumilikas na residente sa mga evacuation center para magpalipas ng gabi habang hinihintay ang abiso ng MDRRMO.
Matapos ang magnitude 7.4 na lindol noong Sabado, Sara, ay nakapagtala ng 16 na aftershocks na lagpas sa magnitude 5. Isa nito ang sa Lingig, Surigao del Sur, 13 sa bayan ng Hinatuan at 2 sa bayan ng Caguait. Kaya't pinalalahanan ang lahat ng mga residente na mag-ingat at maging alerto. Yan ang latest mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Balik sa iyo, Sara. Alright, mag-iingat din kayo dyan at maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagtamo rin ng pinsala ang iba pang lugar sa Mindanao, partikular sa Davao Region matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Hinatuan, Surigao del Sur Sabado ng gabi. Isang buntis naman ang nasawi sa Tagum City sa Davao del Norte nang mabagsakan ng pader. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Oh my God. Natigil ang inuman ng grupong ito sa rooftop ng isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Ang karamihan sa kanila ay napadapa na lang dahil nahirapang magbalanse habang nakatayo dahil sa lakas ng pagyanig. Pero nasawi ang isang buntis na kinilalang si Joy Hemarino, 30 anyos, sa Barangay La Filipina sa nasabing lungsod matapos babagsakan ng konkretong pader. Ayon sa tiyahin ng asawa ng biktima, nasa labas na ng kanilang bahay si Joy nang biglang bumagsak ang pader sa isang bakanteng lupa sa tapat ng kanilang bahay. Natamaan ang ulo ng biktima at sugatan naman ang mister at 7 taong gulang na anak nila nang papalabas sila ng bahay nang lumilindol. Hindi raw nila napansin ang pader nang lumabas sila dahil brown out ng lumindol. Ligtas na ang mag-ama. Ang Tagum City Hall naman ay nagtamuri ng pinsala bunsod ng malakas na lindol. Bumagsak ang glass wall ng gusali at tiles ng mga palikuran. Bumigay naman ang bahay na ito na gawa sa light materials dahil sa lakas ng lindol sa Purok 12, Barangay San Miguel. Mabuti na lang at walang nasugatan sa pangyayari. Sa Kapalong, Davao del Norte, dali-daling lumabas ang staff ng isang convenience store sa Barangay Maniki dahil sa lakas ng lindol. Nagbagsakan ang mga soft drinks at ibang paninda. Sa Barangay New Cortez sa New Corelia, Davao del Norte, humiwalay ang deck ng tulay na ito sa lupa dahil sa lakas ng lindol. Kaya ipinasara muna ng LGU ang tulay at inirekomenda ang paglalagay ng steel bridge upang pansamantalang may madaanan ang mga residente. Sa Davao City naman, Jesus name. Nagbagsakan naman ang mga bitak ng semento sa isang condominium unit sa Barangay Barrio Obrero. Kinordon naman ang Matina Crossing Overpass matapos makitaan ito ng bitak. Hinihintay pa ang assessment ng City Engineering Office kung ligtas pa ba itong gamitin. Ang southbound lane naman ng Bolton Bridge sa kaparehong lungsod ay pansamantala ring ipinasara. Pero matapos masiguro ng DPWH 11 ang structural integrity nito, binuksan na ito 1:00 Linggo ng hapon. Bandang 6:00 ng gabi kagabi, naramdaman din sa Davao Region ang magnitude 6 na pagyanig na muling naitala sa Hinatuan, Surigao del Sur ang epicenter. Samantala, sinuspinde naman ng Davao City LGU ang klase sa lahat ng anta sa mga pampublikong paaralan at pagpapatupad ng work-from-home arrangement sa trabaho sa gobyerno ngayong araw upang bigyang daan ang assessment sa mga napinsalang istruktura bunsod ng lindol. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, dead on the spot ang isang buntis matapos siyang magulungan ng isang 12-wheeler wing van sa Danau City, Cebu. Sa lakas ng impact, lumabas ang 4 na buwang ipinagbubuntis sa sinapupunan ng biktima. Narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Wala ng buhay ang 27 anyos na si Gracel Haison na nakahandusay sa kalsada sa Barangay Looc, Danau City matapos mabundol at magulungan ng truck
na may kargang mga noodles. Sa lakas ng impact, lumabas ang 4 na buwan na pinagbubuntis mula sa sinapupunan ng biktima. Pauwi na si Gracel mula sa kanyang pinagtatrabahuan sa Lapu-Lapu City nang mangyari ang insidente noong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, patawid na ang biktima ng mabundol at magulungan ng truck. Ang truck na agad na umalis sa lugar matapos ang insidente ay nasundan ng isang naka-off-duty na pulis at na-corner sa bayan ng Carmen, Cebu. Dito na hinuli ang 43 anyos na truck driver. Naayos sa ka-pulis na to, nga nasundan siya, nagsakay sa iyang civilian vehicle, o niya, nagpadayon jud siya padong sa Carmen Wharf, kay sakay unta niya ang iyang sakyanan padulong sa Leyte. Humingi ng tawad ang driver sa pamilya ni Gracel. Giit niya, disgrasya ang nangyari. Pag-amin niya, alam niya na may nagulungan siya subalit dahil sa takot, hindi siya huminto sa lugar na pinangyarihan. Nakita ko na sir na kung na nasa harapan ko na talaga sir. Hindi na ako namamamlino sir. Nanghihila akong palit sa tawad. Dahil sa nangyari na yung ganyan, hindi ko man magustuhan. Sa punerarya sa bayan ng Carmen, naabutan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanyang pamilya, iniwan ng biktima ang 5 at 2 taong gulang na mga anak. Nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang truck driver ngayong araw. Ayon sa pulisya, nangako ang operator ng wing van na sasagutin nito ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing ng biktima. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril sa Ramos, Tarlac ang 60 anyos na punong barangay at asawa nito. Samantala isang negosyante rin ang patay din sa pamamaril sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Naka-alerto si CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay ang isang barangay chairman at kanyang asawa matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang gunmen na sakay ng motorsiklo sa Ramos, Tarlac. Kinilala ang mga biktima na sina Edita Sarzuela, 60 anyos, chairman ng barangay Plastado, Herona, Tarlac at asawa niyang si Edgar Sarzuela, 68 anyos. Ayon sa pulisya, tinambangan ng mga sospek ang mga biktima habang papunta sa barangay Oloybuaya, Herona. Ayon sa ilang saksi na nakausap ng pulisya, nagbibisikleta ang mag-asawa ng pagbabarilin sila ng mga sospek sa bahagi ng barangay San Juan sa bayan ng Ramos. Nagtamo ng tama sa tagiliran ang chairman habang napuruhan sa ulo ang asawa. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima ukol sa insidente. Sabi nila yung espiritu kung natin yung pagdadalamhati nila. Through their lawyers, mag-usap-usap po kami. Nakausap namin na hindi mo nagawa sila basta sasabihin. Nagsasagawa ng backtracking ang PNP sa mga nakalap na CCTV footages upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo sa krimen. Patay ang negosyanteng si Jerry de la Cruz matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang quarry site sa barangay 55, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sugatan ang kasama niyang truck loader operator na si Alvin Catalan na patuloy na ginagamot sa ospital. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaslang at kung sino ang salarin. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Barangay Kagawad patay matapos mabangga ng taxi ang sinasakyang motorsiklo sa Leon, Iloilo. Asawa nito sugatan. Patay ang isang 44 anyos na barangay Kagawad ng Barangay Norte sa bayan ng Leon, Iloilo matapos mabangga ng taxi ang manemanahon nitong motorsiklo sa Barangay Antonio sa nasabing bayan. Dead on arrival sa ospital si John Brillantes matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa ulo. Sugatan naman ang asawa nito na angkas sa motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Parehong walang suot na helmet ang mga biktima. Base sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang taxi na minamaneho ni Ryan Claro, 40 anyos, kaya dumire-diretso ito at nabangga ang motorsiklo ng mga biktima. Kasalukuyang nasa kustudiya ng San Miguel Police Station si Claro. Queendom Live is a huge success. Binumugyan ng fans kagabi para panoorin ang powerful performances ng Kapuso Divas with their special guests. Narito ang report. Powerful at
Palaban ang performances ni Rita Daniela, Thea Ashley, Hannah Presillas, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julian San Jose sa kanilang concert na Queendom live kagabi. Nagpawaw ang divas of Queendom, belting the hits of Adele, hanggang sa pagrarap ng Block 9 hits. Isa rin sa highlights ng Queendom Live ang kanilang solo acts. Dagdag kinang din sa concert ang special song and dance numbers ni Jeremiah Tiangco, John Rex, River Cruz at pagkanta ng OPM hits ni Anthony Rosaldo at Gareth Bolden. Bukod sa fans ng Queendom na Queenies, full support at nag-enjoy raw ng husto ang mga nanood na Sparkle artists. Pati sina GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment Lilibeth Razonable, at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Sa totoo lang, ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, you know, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship. Grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang divas na masundan pa ang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase. Talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, curious ba kayo kung ano ang mga tanim at hayop na pwedeng makita sa iba't ibang protected areas sa Bicol Region? Well, wala ka man sa Bicol Region, pwede namang masilayan ang mga ito sa pamamagitan ng isinagawang Virtual ENR Photo Exhibit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol. Dito ibinida ng ahensya mga larawan ng nagagandahang flora and fauna na makikita sa iba't ibang probinsya at may kalakip pang mga impormasyon tungkol dito. Ayon kay Shelo Barnedo ng DNR Bicol, ang Virtual ENR Photo Exhibit na ito ay bahagi ng Envi Youth Fest 2023 na layuning maipakilala pa ang mga protected area ng rehiyon. Nais din ng ahensya na mas mapangalagaan at maprotektahan ang mga ito at ang buong kapaligiran. Ito ang inyong Regional TV News. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang pinipiling lugar ang sakit. Kailangan ang proteksyong sigurado. Green Cross, tested to kill germs that cause 100+ diseases. So kahit saan, go lang. With a trusted, tested Green Cross. Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan. Malalakas na aftershocks na itala kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Latest na sitwasyon doon, alamin. Ang latest sa investigasyon sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. At presyo ng mga produktong petrolyo, ano kaya magiging galaw ngayong linggo? Tutukan ngayong alas 10:30 ng umaga sa Balitang Hali. Ito ang inyong Regional TV News. 5 KTV bars sa Iloilo City pansamantalang ipinasara dahil walang mayor's permit at lumabag sa city ordinance. 5 bars at KTV bars sa Iloilo City ang pansamantalang ipinasara ng city government sa pamamagitan ng closure order. 4 sa mga ito ay sa distrito ng La Paz, habang isa naman ay nasa distrito ng Haro. Ito'y matapos mapag-alaman na nag-ooperate ang mga ito ng walang kaukulang mayor's permit.
Lumabag din ang mga ito sa ipinapatupad na ordinansa ng lungsod, kabilang na ang hindi paglalagay ng CCTV camera sa kanilang establishmento, hindi pagkuha ng health card para sa kanilang food handlers o waiters, at walang nakabantay na bouncer na sumailalim sa formal na training. Ang mga may-ari ng naturang establishmento ay inutusan na asikasuhin ang mga kaukulang dokumento sa Business Permits and Licensing Office upang muling makapagbukas ang kanilang mga negosyo. Mga parol na gawa ng mga person deprived of liberty tampok sa Christmas display sa mga Dan, Pangasinan. Habang Christmas attractions sa Botanical Garden, dinadagsa ng mga turista sa Baguio City. At pinailawan na rin ang Christmas displays sa Aurora at Gapan City. Silipin sa report ni Claire Lacadilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Muling nagdingning at nagliwanag ng sabay-sabay na pailawan ang iba't ibang dekorasyong pampasko sa isinagawang ceremonial Christmas lighting sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng mga parol na gawa ng mga PDL o persons deprived of liberty. Makikita rin ang Christmas lanterns at higanting Christmas tree at highlight sa selebrasyon ng pagpapailaw ng nativity scene na sumisimbolo sa kapanganakan ni Jesus. Kanya-kanyang kuha ng selfie ang mga turista sa bagong atraksyon sa Baguio Botanical Garden sa pagsisimula ng Christmas in Baguio ngayong taon. May tema itong metamorphosis na ibig sabihin ay ang paglago ng mga paru-paro na binigyan ng maraming kulay sa pagpasyal sa mga bulaklak ng Botanical Garden. Bukas ang Botanical Garden mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi na magtatagal hanggang January 7. Gabi-gabing nagniningning ang Provincial Capitol Compound ng Aurora dahil sa kanilang Christmas Pailaw 2023. Kinagigiliwan ito ng mga residenteng mahilig mag-selfie dahil sa mga Instagrammable spot na puno ng nagagandahan at makukulay na Christmas lights. Dinagsa ng mga batang Gapan at iba pang residente ng Karatig Bayan sa Nueva Ecija ang Christmas lighting sa Gapan City. Mula sa mga center island ng kalsada, papasok sa plaza, ay nilagyan ng malalaking ilaw na korteng bulaklak. Sa harap ng plaza, madadaanan ng Christmas tunnel at sa loob naman ay may kitang giant Christmas tree. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Solicitation at pangongolekta ng kontribusyon sa mga estudyante sa Christmas party ipinagbabawal ayon sa DepEd Region 6. May salo-salo kasama ang mga classmate at kaibigan, may games at syempre may exchange gift. Ito ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit isa ang Christmas party sa mga inaabangang school activity taon-taon. Pero paalala ng DepEd Region 6 sa publiko, lalo na sa mga paaralan, na ipinagbabawal ang pagre-require ng bayarin o pagsosolicit para sa Christmas party. Ipinagbabawal din ang hindi paghintulot sa estudyante na mag-attend ng Christmas party kung wala itong exchange gift. Paglilinaw naman ng DepEd 6, hindi naman ipinagbabawal ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga establishmento o pribadong individual o grupo para sa Christmas party. Mga kapuso, 21 araw na lang ay Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.